Sophia's POV. Simula nung nakaraan hindi na kami nagpapansinan ni Kuya Allen. Kahit na nagkakasalubong kami sa daan hindi niya ako tinatapunan ng tingin. Minsan ay gusto ko siyang batiin at kausapin. Pero hindi ko magawa. Naging busy ako sa trabaho ko. Kaya hindi ko na namalayan ng mga araw na dumaan na ganito kaming dalawa. At hindi ko talaga namalayan na halos isang buwan na kami hindi nag-uusap. Kahit na ngayon ay magkasabay kaming dalawa sa loob ng elevator. Yes babe, I'm on my way there. Rinig ko na sabi niya sa kausap niya. Sino kayang girlfriend niya? May sineseryoso na kaya siya? Tanong ko sa sarili ko. Biglang nag-vibrate ang phone ko kaya sinagot ko to kaagad. Hello Raf, nasa elevator na ako. Okay, see you. Sabi ko't lumabas na ako noong bumukas ang pinto ng elevator. May lakad kami ni Rafi dahil bala ko nang magbukas ng isa pang butik at siyang napili ko na architect. Nakita ko na siya kaya kumaway ako sa kanya. Hi, bati sa akin ni Rafi. Hi, nakangiti ding bati ko sa kanya. Let's go, sabi niya sa akin at inalalayan akong pumasok sa loob ng kotse niya. Habang nasa biyahe ay nagulat kami dahil nagbanggaan ang dalawang sasakyan at kinabahan ako dahil kotse ni Kuya Allen ang isa doon. Rafi, stop the car! Utos ko sa kanya. Why? Tanong niya sa akin. Kasi parang kotse ni Kuya yung nakita ko. Okay. Sagot niya sa akin at mabilis na tinigil ang kotse niya. Nakita ko si Kuya na nakikipag-away sa isang matandang driver. Kuya, are you okay? Tanong ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Nakikipagtalo pa rin siya. Itangina ka pala eh, nasa maling lane ka, sigaw ni Kuya. Kuya, calm down, sabi ko sa kanya. Why are you here? Galit na tanong niya sa akin. Kuya, please, makipag-usap ka naman ng maayos sa tao. Nagpapakumbaba na naman na siya sa'yo. Mahinahong sabi ko sa kanya. Nakita mo naman sigurong ginawa niya sa kotse ko. Ipaayos mo na lang, sabi ko sa kanya. Ganun lang ba yun? Dapat sa kanya bigyan ng leksyon. Kuya, pasensya na po kayo ha. Ito po ipagamot niyo po yung mga sugat niyo. Nakangiti na sabi ko sa isang driver na may sugat. Anong ginagawa mo? Tanong sa akin ni Kuya pero hindi ko siya pinansin. Raf, sorry pero next time na lang tayo pumunta doon sa location. Hingi ko ng paumanhin kay Rafi. It's okay, sige mauna na ako. Sabi niya sa akin. Thank you. Sabi ko tumalik ako sa pisngi niya. Halos mapatalon ako dahil sa lakas ng pagkakasuntok ni Kuya sa hood ng kotse niya. Ako na sumakay sa driver seat niya. What are you doing? Galit na tanong niya sa akin. Ako na magdadrive. Malamig na sagot ko sa kanya. Bakit ka ba nandito? Bakit hindi ka sumama sa lalaking yun? Tanong niya sa akin. Stop acting like a child, Kuya. Pwede ba? Galit na sabi ko sa kanya. How dare you to race? Ganyan ka ba talaga kawalang puso doon sa tao? Ako na magbabayad sa pagpapaayos ng kotse mo. O kung gusto mo ibibili na lang kita ng bago. Ang tigas ng puso mo doon sa tao. Galit na asik ko sa kanya. Anong pakialam mo? Bakit ka ba nangingialam? Galit na sigaw niya sa akin. Nasaktan ako pero pinigilan kong luha ko. Okay, ayaw niya na ako na mag-drive kaya bumaba ako sa gitna ng daan. Wala akong pakialam sa init ng araw at sa mga sasakyan na dumadaan. Ngayon lang ako nagalit sa kanya ng ganito. Naiinis pa ako dahil nahihilo ako ngayon. Hinarangan niyang daan ko at mabilis akong hinila, papasok sa loob ng kotse niya. Hindi na ako nagsalita dahil galit ako sa kanya. Dinaan niya ako sa shop at tahimik lang akong bumaba sa kotse niya. Pagpasok ko sa office ay nagunahang bumagsak ang mga luha ko. Eto ba talagang nais niya? Ang hindi na kami mag-usap. Siguro nga mas mabuti na to na ganito kaming dalawa. Nasaktan lang ako dahil parang ang laki na naging kasalanan ko sa kanya. Sa mga sumunod na mga araw ay palagi akong nahihilo. Hindi na ako pumasok ng maaga sa butik. Palagi na akong tanghaling pumapasok. Halos isang linggo na kasi ako nahihilo. Kaya may kutob na akong kakaiba. Sa tingin ko'y buntis na ako. Bumangon na ako para bumaba at pumunta sa pharmacy. Habang pababa ako'y nakasabay ko si Dianara. Hindi ko alam kung bakit siya narito at kung sinong pinupuntahan niya. Oh, Sofia, long time no see. Kamusta ka? Nakangisi na tanong niya sa akin. Buhay pa naman ako, sagot ko sa kanya. Hindi mo malang ba ako kakamustahin? Tanong niya sa akin na para bang close kaming dalawa. Hindi na kailangan dahil nakikita ko na okay ka lang naman. Sagot ko sa kanya. Yeah, you're right. Masaya ako kahit na kayong dahilan kung bakit ako naghihirap. But don't worry.
But don't you worry dahil may kakampi ako na handang tumulong sa akin. Hayaan mo ipapakilala kita sa asawa ko. Nakangiting sabi niya sa akin. I'm not interested. Sagot ko sa kanya. Really? Okay. Aniya sa akin at unang lumabas sa elevator. Hindi ko na lang siya pinansin. Kahit kailan wala pa rin tong pinagbago. Masama pa rin talagang ugali niya. Nang makarating ako sa pharmacy, bumili ako ng 3 pregnancy test para makasigurado ako. Pabalik na sana ako pero may nakita akong nagtitinda ng kamyas kaya bumili ako. Ang sabi sa akin ng bate siya mismong pumitas na mga to. Habang nag-aabang ako sa harapan ng elevator ay dumaan sa harapan ko si Kuya Allen. Alam ko naman na parang hangin lang ako sa kanya. Shit, bulalas ko dahil biglang nabutas ang plastic ng kamyas na dala ko. Nagkalat sa sahig ang mga to. Nakasuot ako ng sweater kaya hinubad ko to't doon ko nilagay ang mga kamyas. Hindi ko inaasahan na tutulungan ako ni Kuya na pulutin ang mga nagkalat na sahig. Thanks, tipid na sabi ko at mabilis akong pumasok sa loob ng elevator. Nang makabalik na ako sa unit ko, kagad kong ginamit ang pregnancy test. Kinakabahan ako sa magiging resulta pero inihanda ko naman ang sarili ko sa posibleng mangyari. Huminga ako ng malalim bago ko to sinilip at nagunahang pumatak ang mga luha ko sa tuwa. Thank you Lord! Umiyak na saad ko. Masaya ako dahil kahit na ako lang ang nakakaalam ay sobrang nagpapasalamat ako. Hindi man kami pwede, masasabi ko na binigyan pa rin ako ng Panginoon ng pagkakataon na maging parte siya ng buhay ko. Kompleto ng buhay ko. Dahil kasabay ng blessing na to ay ang pagtanggap sa akin ng buong pamilya ko. Ganito palang feeling na mahal ka at tanggap ka at wala akong sasayangin na panahon. Nandito kami ngayon sa isang resort. Sinama ko si Rafi. Birthday kasi ni Andrew. Malungkot ako dahil ang buong akala ko'y wala si Kuya Allen. Pero dumating naman siya at umalis din kaagad. Lumipas pa ang mga araw at may isang pangyayari na lubos kaming nasaktan ni Kuya Garrett. Nasaktan ako dahil sa kabila ng pagiging mabuti namin ni Kuya Garrett kay Kuya Allen, ay balak pa niyang agawin ng lahat sa kuya ko. Huwag kang magalit sa kanya. Pero nalulungkot at natatakot ako, Sofia, lalo na ngayon na alam na niyang totoo. Sabi sa akin ni Kuya. Naniniwala ko Kuya, hindi siya masama. Nakakalungkot lang na pati palang buhay ni Kuya Allen ay nasira rin. Sana maging masaya siya, sabi ko kay Kuya. Ako rin, Sofia. Pero kapag sinaktan niyang pamilya ko, ay kakalimutan ko na naging kapatid ko siya. Sad sa akin ni Kuya. Dahil sa mga nangyari gusto kong mamasyal para mag-relax. Kaya bala kong isamang mga pamangkin ko. Kuya, pwede ko bang ilabas sa mga bata? Tanong ko kay Kuya Garrett. Okay, sige. Sagot niya sa akin. Masaya kaming namasyal sa isang malaking mall. Pero habang pauwi na kami bigla na lang may humarang sa amin ng mga lalaki na nakabonet. Ano pong kailangan niyo? Tanong ko sa kanila. Hindi sila sumagot pero lumapit sila sa amin. Huwag kayong lumapit! Sigaw ko sa kanila. Pero nagulat na lang ako dahil binaril nila ang 2 naming kasamang bodyguards. Natatakot ako para sa mga pamangkin ko. Ano ba kailangan niyo? Kung ayaw mo na patayin din namin ng 2 batang ito, sumama kayo sa amin. Saad niya sa akin. Dahil sa takot ay sumama kami sa kanila. Pero habang nasa biyahe kami ay bigla na lang tinakpan ng panyong ilong ko at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari sa amin. Allen's POV. Present time. Sobrang sakit para sa akin na isang kasinungalingan lang ang naging buhay ko. Na kasinungalingan lang palang buong pagkatao ko. So all this time ay hindi ako isang Sandoval. Nagsisisi ako dahil sinaktan ko pa ang Kuya Garrett ko. At higit sa lahat si Sofia. Palabas na ako sa unit ko dahil gusto ko na lang lumayo. Ayoko maging puppet ni Mommy. Kaya mas pipiliin ko na lang na lumayo kaysa masaktan ko pa sila. I book a flight abroad. Pero palabas pa lang ako ng unit ay may biglang humataw sa akin. Dahilan para mawalan ako ng malay. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hindi ko rin maigalaw ang katawan ko. Bumukas ang pintuan. Pumasok si Mommy. Mom, what is the meaning of this? Tanong ko sa kanya. Alam ko nang alam mo na hindi kita anak. Tinatanong mo kung bakit ko to ginagawa. Simple lang, dahil gusto ko na ipakita sa'yo ng mga taong balak mong kampihan ay walang pakialam sa'yo. Isa ka ng traidor katulad ni Garrett. Hindi ka sumunod sa pinag-usapan natin. Sigaw niya sa akin. Bakit mo ba gustong saktan ng mga anak mo? Tanong ko sa kanya. Wala kang karapatan na magtanong. Maraming taon ako nakisama sa inyo. Inalagaan ko kayo. Pero ako pa palang walang mapapala sa inyo? Sigaw niya sa akin. Sino pong tunay kong mga magulang? Tanong ko sa kanya. Mga magulang mo? Patay na sila.
Kaya mas mabuti na wag mo na silang hanapin pa. Natatawang sagot niya sa akin. Hayop ka? Wala kang kasing sama. Tama lang talaga na hindi ka namin sundin. Sinira mo ang Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil sinuntok ako ng tauhan niya. Hindi ako makalaban dahil may taling mga kamay at paa ko. Pugbugin niyo hanggang sa magtanda. Hindi ko naman anak yan. Kaya kahit patayin niyo na wala akong pakialam. Utos niya sa mga lalaking narito. Naiyak ako hindi dahil sa sakit na ginagawa nila, kundi sa sakit na ang tinuturing at minahal ko bilang isang ina ay masama at walang puso. Tumigil sila pero halos hindi ko maigalaw ang katawan ko. Nakatulog ako na masakit ang katawan ko. Nagising ako dahil naririnig ko na may gumigising sa akin. Alan, wake up! Please wake up! Sofia, hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Anong ginawa nila sa'yo? Parang naiyak na tanong niya sa akin. Ikaw, may ginawa ba sila sa'yo? Tanong ko sa kanya. Wala silang ginawa sa akin, pero si Andrew at si Hope, hindi ko alam kung nasan sila. Umiiyak na siya ngayon. Magbabayad sila. Alam ko na hahanapin kayo ni Kuya. Huwag ka nang umiyak, makakaalis ka rin dito. Saad ko sa kanya. Makakaalis tayo, hindi lang kami. Sabi niya sa akin na ikinalungkot ko. Hindi ako nagsasalita at nakatingin lang ako sa kanya. Gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa. Hindi ka namin iiwan kasi pamilya tayo, sabi pa niya sa akin. Hindi ako nararapat sa pamilya mo. Nalungkot na sabi ko sa kanya. Bakit naman hindi? Parang naiinis na tanong niya sa akin. Dahil mahal kita. Sagot ko sa kanya sabay iwas ng tingin dahil nahihiya ako. Nahihiya ako dahil alam ko na kapatid ang turing niya sa akin. Mahal din kita, sagot din niya sa akin. Alam ko na mahal mo ko bilang kuya. Mahal kita bilang lalaki at hindi bilang kapatid ko. Putol niya sa sasabihin ko. Nakatingin ako sa kanya at hindi ko alam kung tama bang narinig ko mula sa kanya. Tama bang narinig ko? Mahal mo rin ako? Tanong ko ulit sa kanya. Oo, mahal kita at gusto ko lang sabihin sa'yo na ano? Nabuntis ako at ikaw ang ama. May nangyari sa ating dalawa. Ikaw yung virgin na kasama ko nung gabi na yun? Putol ko sa sasabihin niya sa akin. Oo, ako nga. Lasing na lasing ka kaya sinamantala kong pagkakataon. Nagsuot ako ng maskara para lang hindi mo ko makilala. Sagot niya sa akin. Shit, akong pinakamasayang lalaki ngayon. Pangako, aalis tayo sa lugar na to. Magiging masaya tayo. I love you so much, Sofia. Sabi ko sa kanya at mabilis kong siniil ng maalab na halik ang labi niya. Nagsiselos pa ako at nagalit sa kanya. Pero ako rin palang gumalaw sa kanya. Kung alam ko lang ay aalagaan ko siya noong araw na yon. Mahal na mahal ko siya. Kaya ako naging mahigpit sa kanya dahil ayaw ko na may ibang lalaki sa buhay niya maliban sa akin. Kaya naging babaero ako para ibaling sa ibang damdamin ko. Para kalimutan ko itong pagmamahal ko dahil ang buong akala ko'y magkapatid kaming dalawa. Walang paglagyan ng saya sa puso ko lalo na ngayon nabuntis siya at magkakaanak na kaming dalawa. Wow! Hindi ko alam na may affair pala kayong dalawa ng asawa ko. Pwede pala maging magkarelasyon ng magkapatid. Nakangising saad ni Janara kaya bigla ako nagalit. Hindi ko siya kapatid, nainis na sabi ni Sofia. Okay, pero asawa ko siya. Nanginis pa na sabi niya. Don't believe her, hindi ko siya asawa. Mabilis na sabi ni Kuya. Dahil hindi ko naman talaga siya asawa, dear lang nangyari sa amin at ginawa ko lang utos ni Mommy. Dahil ayaw niyang bitawan si Janara. Kasal na tayo, diba? At nagtatalik din tayo, saad pa niya kay Sofia. Shut up, sigaw ko sa kanya. Bakit? Ayaw mo bang malaman niya? Sarap na sarap ka pa nga sa akin eh. Tumatawa pang sabi nito. Gusto ko magpaliwanag kay Sofia pero alam ko na hindi ito ang tamang oras. Ang mahalaga ngayon ay makaalis kami dito. Alam ko na nasaktan ko siya at nakikita ko yun sa mga mata niya. Tumahimik ka. Sigaw ko ulit kay Janara. Bakit? Nagsasabi naman ako ng totoo, di ba? Nahihiya ka ba sa kapatid mo? Natatawa na tanong niya sa akin. Sa galit ko'y sinuntok ko siya dahilan para mawalan siya ng malay. Hinila ko palabas si Sofia. Babe, magpapaliwanag ako sa'yo. Pero hindi pa ngayon, mahal na mahal kita, Sofia. Sabi ko sa kanya. Tumigil siya kaya lumingon ako sa kanya. Mahal na mahal din kita, Allen. Nakangiting sabi niya sa akin. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinalikan sa labi. Gustuin ko mang namnamin ang bawat sandali natatakot ako na baka mahuli kami ulit.
Habang naghahanap kami ng daan palabas ay nagulat ako sa lakas ng putok ng baril. Sa tingin niyo ba makakatakas kayo? Sigaw sa amin ang kinikilala naming ina. Ano bang kailangan mo? Galit na sigaw ni Sofia sa kanya. Wala na akong kailangan. Ang gusto ko na lang ngayon ay patayin kayo isa-isa. Mga salot kayo sa buhay ko. Mga walang utang na loob. Sigaw niya sa amin. Bitawan niyo ako. Sigaw ko dahil hawak ako ng dalawang lalaki. Ikaw ang salot sa buhay namin. Ikaw ang dahilan kaya nahirapan kami. Sigaw ni Sofia. Alam mo, naawa nga ako sa iyo kasi lumaki ka na walang ina. May sikreto ako. Gusto mo bang malaman? Nakangisi na tanong niya sa babaeng mahal ko. Tigilan mo na ako. Tigilan mo na kami. Ano bang ginawa namin sa'yo? Bakit mo ba sinisirang buhay namin? Umiiyak na tanong ni Sofia sa kanya. Gusto ko siyang yakapin at punasan ng mga luha niya pero hindi ko kayang kumawala sa dalawang lalaki na may hawak sa akin ngayon. Marami, lalo ng mga magulang niyo. Kaya wala akong choice kung hindi patayin si Carmina kasi sagabal siya sa buhay ko. Parang baliw itong tumatawa. Pinatay mong mami ko? Nautal si Sofia. Oo, pinatay ko siya. Ako mismo sumakal sa kanya. Habang bumubula ang bibig niya sa laso na binigay ko. Siyempre ginamit kong pera ko para takpan ang lahat at palabasin na nagpakamatay siya. Di ba ang galing ko? Narinig mo ba, Maria? Akong pumatay sa tita mo. Kriminal ka. Hayop ka. Sinira mo ang... Sofia! Sigaw ko dahil sa sobrang bilis na pangyayari. Hindi ko inaasahan na babarilin niya si Sofia sa bandang tiyan. No! Sofia! Sigaw ko dahil may lumalabas ng dugo sa kanya at nawala na siya ng malay. Hayop ka! Sigaw ko sa matanda. Oo, hayop talaga ako. Natatawa na sabi niya sa akin. Parang awa mo na, Mommy. Pakawalan mo si Sofia. Buntis siya. Hayaan mo siya makaligtas. Kahit na ako nalang patayin mo, parang awa mo na. Umiiyak ako. Nagka-affair kayo? Hindi ko inakalang papatulan mo siya. Natatawang sabi niya. Please, Mom, shut up. Nagmamakaawa ako hindi para sa sarili ko, hindi para sa babaeng mahal ko. Hindi ko kaya na may mangyari sa kanyang masama, sa kanila ng baby ko. Nagkakagulo na sila, Maria, at ako naman ay hawak si Sofia. Kahit na may taling mga kamay ko. Babe, wake up. Kumapit ka lang, kapit kay ni baby. Umiiyak na kausap ko sa kanya. Dahilan na rin sa hiling ni Maria ay pinakawalan nila kami. Pero habang palabas na kami nagulat ako dahil hinarang kami ng mga kalalakihan. May iba pa palang mga lalaki dito. Pakiusap, hayaan mo na kami makaalis. May tama siya't buntis, babayaran ko kayo ng malaki. Paalisin niyo lang kami. Nakikiusap ako sa kanila pero hindi sila nakinig sa akin. Binugbog pa nila ako kaya mas lalo ako nahirapan. Binalik nila kami sa loob. Sa mga oras na to'y takot na takot ako. Sobrang natatakot ako na mawala sa akin si Sofia. Habang tumatakbo ang oras ay marami ng dugo ang nawawala sa kanya. Dumating si Kuya Garrett at niligtas niya kami. Hindi ko ramdam ang mga pasa at sakit sa katawan ko. Mas pinili ko na sumama kay Sofia sa loob ng ambulansya. Babe, pangako hindi na ako magiging masungit sa'yo. Mamahalin kita at palalakihin natin ang mga anak natin. Huwag mo lang akong iwan. Sofia, please, kumapit ka lang. Umiiyak na kausap ko sa kanya. Nang makarating kami sa ospital, ay agad siyang inasikaso ng mga doktor sa emergency room. Allen, kailangan mo magamot, sabi sa akin ni Kuya. No, Kuya, dito lang ako. Kailangan kong malaman ang lagay ng mag-ina ko. Sorry, Kuya, pero mahal ko si Sofia at buntis siya. Magkakaanak na kami. Kausap ko sa kuya ko. Alam ko na malaki ang kasalanan ko. Handa akong harapin ang lahat. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay si Sofia. Naalarma ako dahil biglang nagkagulong mga nurse at mga doktor. Please, papasukin niyo ako. Pakiusap ko sa kanila. Sofia, please. Sofia! Umiiyak na sambit ko sa pangalan niya dahil takot na ako. Huwag mo akong iwan. Saad ko bago dumilim ang buong paligid. Ano kaya mangyayari kay Sofia at sa pinagbubuntis niya? Makaligtas kaya sila sa posibleng kapahamakan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.